Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, ang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nagbulagta sa lupa, gayon may nananatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ang iyong mga tolda, kay Inam o Israel ang iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan, nakikita sa pangitain ng makapangyarihan. Maaaring mabual ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Hakob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon sa Lumang Tipan, naniniwala ang mga tao na ang salita ng isang propeta ay mabisa. Mangyayari ang mga sumpa o pagpapala na binabanggit niya. Words do not have only meaning, they have power. They bring to reality what they express. Ang salita ay hindi lang nagbibigay impormasyon. Ito ay may kapangyarihan na magdadala ng pangyayari ayon sa salitang binanggit. Kung sasabihin sa isang tao na mamatay ka, talagang mamamatay siya. Kung sinasabing magkakaanak ka, talagang magkakaanak ang babaeng iyon. Yan yung bisa ng salita ng isang propeta. Si Balaam ay kilalang propeta ng Diyos noong panahon ni Moises. Hindi siya isang Hudyo, pero siya ay pinatawag at binayaran ng hari ng bansa ng Moab upang isumpa ang bayan ng Israel na dumadaan sa teritoryo niya. Dumating si Balaam, pero nagsabi siya na wala siyang masasabi kundi ang pinasasabi ng Diyos. Pagdating niya, pumunta siya sa mataas na bundok kung saan niya nakita ang mga Israelita na nakakampo. Nagsimula siya magsalita at lumabas sa kanyang bibig ay pagpapala. Inihambing niya ang bayan ng Israel sa isang lupain na masagana. Ang lupain ay tulad ng isang hardin
na dinadaluyan ng batis at mayayabong ang mga puno doon at puno ng buhay. Nagalit ang hari na si Moab, pero sinabi ni Balaam na yan ang pinasasabi ng Diyos. Wala siyang magagawa. Dinala uli siya sa isang pangbundok upang magkaroon ng bagong view sa mga Israelita. Nagsilita naman si Balaam at sinabi niya na may nakita siyang darating. Hindi pa ngayon, hindi sa malapit na panahon, pero dadating siya tulad ng isang tala mula sa lipi ng Israel. Ito'y nagpapahiwatag ng isang haring makapangyarihan na darating. Ito ay ang Mesiyas at para sa mga Kristiyano, ito ay si Jesus. Maliwanag siya tulad ng isang tala sa kadiliman ng mundo. Pinagpala niya muli ang bayan ng Israel. Yan ang ginawa ni Balaam. Isa sa mga dekorasyon na nasasanayan natin sa Pasko ay ang parol. Ang parol ay isang tala at gusto natin na ang parol ay maliwanag. Ang parol ay sumasagisag sa tala na nagdala sa mga pantas kay Jesus noong Pasko. Pero ang parol ay sumasagita din sa tala na nakita ni Balaam ng mga 1,200 years bago pa dumating si Jesus. Ito ay nag-a-announce na ang pagdating ay ipadadala ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang isang pagano, isang hindi Hudyo upang ipaalam na may darating na hinirang ng Diyos. Malayo pa ang Diyos. Malaya ang Diyos na gumamit ng mga tao upang ipahayag ang kanyang plano. At talagang may plano ang Diyos. Noon panahon pa ni Moises, 1,200 years pa bago dumating si Jesus, may plano na ang Diyos na ipadadala niya at nakita na ni Balaam ang kanyang pagdating. Hindi pa basta-basta ang kaligtasan natin. Ito'y pinagplaplanuhan ng Diyos. Hindi basta-basta itong nangyayari. At kahit na anong gawin natin, matutupad ang plano ng Diyos. Si Balaam ay inupahan upang sumpain ang bayan ng Diyos. Ngunit pinagpala sila at inannounce pa ang pagdating ng pinili ng Diyos na siya ang Kristo na manggagaling sa bayang ito. Ngayon, Panginoon, nagliliwanag na ang tala na hinulaan ni Balaam. Nandito na si Jesus at siya ang kanyang mga aral, ang kanyang gawain ng pagliligtas ay siyang nagliliwanag sa amin. Sisikapin naming tumahak sa landas ng kanyang liwanag. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.